Inakala ng lahat na siya ay isang taunang lalaki, ngunit siya ang naging pinakamalakas na demon hunter matapos ang pakikipagkasundo ng isang kontrata kasama ang isang babaeng demonyo at ginawa siyang asawa. Si Sho ay isang kalunos-lunos na lalaki na naninirahan sa isang lipunang sinasalakay ng mga nilalang na kilala bilang mga demon hazards. Noong bata pa siya, ang kanyang buong pamilya ay pinaslang ng isang demonyo mula sa talukbong, at tinakpan ito ng gobyerno bilang isang aksidente upang maiwasan ang gulat sa mga tao. Pagkatapos nito, nagpasya siyang maging demon hunter, ngunit lumaban siya tulad ng ibang mga bida ng walang pakialam sa pagkawasak, kaya naman ang lahat ng pera ay palaging ibinabawas sa kanyang account, at nananatili siyang mahirap. Isang araw pumunta siya sa isang restaurant at nakilala niya ang isa sa kanyang mga kaibigan na nagngangalang Ayano, na malamang na may gusto sa kanya dati. Nililiber niya siya ng tanghalian dahil wala siyang pera at hiniling sa kanya na makakuha ng isang tunay na trabaho, na nagpapaalala sa akin ng aking kasintahan, ngunit mabilis niyang binago ang paksa, tulad ng ginagawa ko. Siya ay lumabas ng restaurant at naglakad pabalik sa kanyang bahay, kung saan siya ay sinalubong ng magandang babae na si Kesara, isang napakalakas na demon hazard na konektado sa kanya sa pamamagitan ng isang kontrata na kanilang ginawa. Siya ay nag-set up ng isang candlelight dinner para sa kanya dahil ang lalaking bida ay hindi pa nagbabayad ng bill sa kuryente. Pagkatapos maghapunan, kinukutsa siya ni Kesara dahil wala pa siyang trabaho, at ito ang nag-udyok sa kanya na makakuha ng gig sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, nag-login siya sa isang programa, at dinala siya sa isang pulong na dinadaluhan ng ilang iba't ibang pang mga tao. Ang mga taong ito ay nabibilang sa iba't ibang kumpanya na nakikitungo sa mga demonyo para sa pera, karaniwang ginagawa silang mga demon bidders. Ang auctioneer ay nagpapakita sa kanila ng footage ng isang Class C na demonyo, at hinihiling sa kanila na mag-bid dito. Ang kumpanyang handang gawin ang trabahong tapusin ang demonyong ito para sa pinakamababang halaga ay makakakuha ng trabaho. Si Sho ay nanalo sa auction habang pinababa niya ang bawat iba pang kumpanya ng higit sa 50% at nakuha ang trabaho, na iniinis ang iba. Pagkatapos nito, bumalik siya at nakipag-ugnayan sa kumpanya na pag-aari ng ina ni Ayano at humingi sa kanya ng backup na pumayag siya ngunit sa napakataas na presyo. Nakita niya si Ayano malapit sa hotel kung saan naroon ang demonyo, at pumasok sila sa loob kasama ang dalawang sundalo. Ngunit sa sandaling malapit na sila sa pintuan, tuluyan na itong sinira ng demonyo. Mabilis silang nagtago, at tumingin si Sho upang makita na ang demonyo ay nagpatawag ng 1 toneladang kampan, na nagpapaalala sa akin ng mga babaeng umiikot sa aking kasintahan. Pumasok sila sa loob at sinimulan munang tapusin ang mga alipors, at pagkatapos nilang tapusin lahat, sinabihan niya si Ayano na magbigay ng distraction at cover habang palihim siyang tumabi sa demonyo at inatake siya sa likod. Hindi nakakagulat, ang demonyo ay hindi nasasawi at inatake siya nito. Tumalikod ang demonyo at ipinutok ang braso nito patungo sa kanya upang tapusin siya, ngunit tulad ng isang babaeng apprentice, agad itong pinutol ni Kesara, iniligtas ang buhay ni Sho. Ipinatawag ng demonyo ang higit pa sa kanyang mga alipors, na napakadali niyang tinapos, at pagkatapos ay tumakbo siya patungo sa demonyo, inatake siya ng kanyang espada ngunit hindi niya ito nagawang tamaan at itinaboy siya palayo. Bumagsak siya malapit kay Sho, at sinabi sa kanya na hindi siya nagtrabaho sa nakalipas na 3 buwan at wala na siyang lakas. Ayon pala sa kasunduan na marahil ay likha ng isang incel na katulad mo, sa isang kiss lang masisiwalat ang tunay na kapangyarihan ni Kesara. Kaya kinis siya ni Sho at agad siyang nag-transform sa isang nalulupig na manlalaban. Ang demonyo ay nagpapatawag ng higit pa sa kanyang mga kampan, ngunit sa pagkakataong ito ay wala na siyang problema sa paspas lang sa kanila ng sunod-sunod. Habang nakikipaglaban sa mga kampan, sila ni Ayano ay magkasamang tumalikod. Tinawag siya ni Ayano na isang desparada para sa pagkiss kay Sho, at pagkatapos ng kaunting pagtatalo, umabot ito sa isang pisikal na away. Sinubukan niyang atakihin si Ayano na umiwas sa pag-atake at inatake siya pabalik ngunit naiwasan din ni Kesara ang bala. Pagkatapos nito, nagsimula silang mag-atake ng marahas sa isa't isa, na pumipilit kay Sho na pigilan ang mga babae na ito sa pagpaslang sa isa't isa. Ito naman ay nagpagalit kay Kesara kay Sho dahil sa tingin niya ay mas gusto ni Sho si Ayano, at sinimulan niyang salakayin si Sho. Inatake siya ng paulit-ulit, at patuloy itong umiiwas, at sa huli, para pigilan siya na magalit, ibinigay niya sa kanya ang susi ng kanyang apartment, na siyang gumagawa ng paraan at nagpapasaya kay Kesara.
Ibinaling niya muli ang kanyang atensyon sa demonyo at sinugod ito, pinapaslang ang bawat minion sa daan. Pareho silang umatake, kasabay ni Ayano na unang umaatake gamit ang kanyang espada at tinapos ni Sho ang demonyo gamit ang kanyang baril. Kinabukasan, gumising si Sho para mag-almusal at napansin niyang noodles ang niluto ni Kesara para sa kanya. Bahay. Kinabukasan, nakuha ni Sho ang ilang nangungunang sikretong nag-leak na impormasyon tungkol sa isang Class B na demonyo na kamukha ng ex ko sa umaga. Nakipagkita siya kay Ayano, at sinabi sa kanya na gagawin niya ang trabaho kahit anong mangyari dahil kailangan niya ng pera. Pumunta siya sa auction, at pinaliit muli ang bawat kumpanya ng malaking margin na ikinagalit nila ng labis na nagsimula silang magplanong atakihin siya. Ngunit bago matapos ang auction, pinipigilan sila ng auctioneer at sinabi sa kanila na ang kasalukuyang mga bid ay nakansele dahil may bagong layunin na nagpakita mismo. Tila, ang caterpillar na demonyo ay kumain ng radioactive core na dapat ay magpapagana sa buong lungsod sa loob ng 1 linggo, kaya kailangan nilang kunin ang core bago sirain ang demonyo. Nagpatuloy si Sho at sinabi sa kanya na hindi mahalaga. Gusto pa rin niyang gawin ito para sa parehong pera kahit na pagkatapos ng bagong kondisyon, na ginulat ang lahat dahil kailangan ng isang tao na ganap na maghirap upang makakuha ng trabaho tulad nito. Kinalaunan sa araw na iyon, dumating sila sa lokasyon, at sumama si Ayano sa kanyang koponan upang subukang hulihin ang demonyo ng ligtas, ngunit bago nila magawa ang anumang bagay, ang uod sa wakas ay nagbago sa isang napakalaking demonyong gamo-gamo na biglang lumipad sa ere. Sinisira ng demonyo ang lahat ng lumilipad na drone bago ay target ang mga unit sa lupa, sinisira ang mga ito ng paisa-isa. Si Ayano ay nagsimulang tumakbo palayo sa kanyang kotse ngunit inatake muli, habang pinapanood ni Sho ang lahat ng ito na parang isang talunan mula sa malayo. Sa wakas, dumating si Kesara sa likuran niya, at agad niya itong kinis, binibigyan siya ng kapangyarihang kailangan niya. Sa oras na iyon, pinuntirya ng demonyo si Ayano, at bago pa man mahulog ang isang higanteng bato sa kanya, dumating si Kesara na hinahampas ang malaking bato. Lumipad siya patungo sa demonyo, umiiwas sa mga pag-atake nito at inatake, pinipilit na umatras ang demonyo. Pagkatapos ay pinaulanan siya ng mga sinag ng enerhiya ng demonyo na gamo-gamo, na walang kahirap-hirap niyang iniiwasan at paulit-ulit na inatake ang katawan ng demonyo, na nagpapahina sa panlabas na baluti nito. Sinamantala ito ni Sho, at inilabas ang kanyang sniper rifle bago binaril ang demonyo ng diretso sa nakalantad na bahagi nito. Itinutulak nito ang demonyo pabalik, at bilang isang huling pagsisikap na iligtas ang buhay nito, sinubukan ng demonyo na maglunsad ng isang napakalaking sinag ng enerhiya, ngunit nagload si Sho ng isa pang bala at inatake ang demonyo sa eksaktong parehong punto, agad itong pinaslang. Kinabukasan, pinatawag si Ayano sa shipyard dahil sa away ng dalawang magkalaban na grupo. Ang isa sa kanila ay tila nagpasya na gumawa ng isang kontrata, at naging isang demonyo na pinaslang ang mga miyembro ng kaaway na gang nang walang awa. Pumasok si Ayano sa loob ng bakanteng shed at nakita niya ang isang grupo ng mga lalaki na pinaslang sa lupa, at isang grupo ng mga ito ang malubhang nasugatan. Nauna siyang maglakad at biglang nakakita ng makintab na refleksyon ng baril, bago sila sinimulang atakihin ng Demon Hazard. Nagtago siya at inutusan ang isa sa mga lalaki na subukang atakihin siya gamit ang kanyang sniper rifle, habang ginagamit ng isa pang lalaki ang kanyang rocket launcher para atakihin ang demonyo, ibinababo ito at sa wakas ay nahuli. Sumugod ang mga pulis pagkatapos, at nahuli nila ang lahat ng nabubuhay na sugatang miyembro ng gang habang si Melis, ang bokal na nagtatrabaho sa departamento, ay nagsasabi sa kanila na maswerte silang nabuhay dahil sa kabutihang palad ay hindi masyadong mataas ang ranggo ng demonyo kaya madaling napaslang. Ang lahat ng miyembro ng gang ay inilagay sa mga ambulansya. Lumingo-lingga si Ayano sa paligid upang makita ang isang binata na isinakay sa ambulansya, habang ang kanyang kasintahan ay umiiyak na parang isang mula sa karamihan na nagmamakaawa sa kanila na hayaan siyang makasama siya, ngunit pinigilan siya ng mga pulis. Si Sho, sa kabilang banda, ay nakaupo sa tabi ni Kesara, kumakain ng candlelight dinner dahil walang kuryente ang kanyang lugar salamat sa katotohanang nabigo ang kanyang walang silbing sarili na makuha ang core mula sa demonyo. Sa kabutihang palad, mayroon silang ilang masarap na pagkain dahil natalo nila ang demonyo ng mag-isa at maaaring gumastos ng kaunting pera.
Magkasama silang naghahapunan, at kinabukasan ng malapit na silang lumabas, sinabi ni Sho kay Kesara na ngayon ay magkakaroon sila ng marangyang hapunan sa mamahaling bahagi ng lungsod, upang ipagdiwang ang pagkakaroon niya ng 10,000 subscribers sa YouTube. Sa sandaling lumabas sila, gayunpaman, isang kotse ang huminto, at si McHale, ang blonde na lalaki, ay lumabas mula rito, na narito upang makipagkita kay Kesara at subukang ligawan siya sa kanyang pera at pasagutin. Ngunit si Kesara ang pinakamagandang babae ay nananatiling tapat hindi tulad ng iyong dating kasintahan, at sinabihan si McHale na umalis. Nagalit si McHale at nagsimulang magsalita ng kalokohan kay Sho na hindi siya pinansin, habang si Kesara ay napansin si Ayano na sumama sa isang lalaking nakaitim. Nagpasya siyang ice talk sila na parang kilabot at nakarating sa isang parke kung saan nakita niya silang nag-uusap. Nagpasya siyang gamitin ang pagkakataong ito para gawing masamang babae si Ayano, at nag-click sa kanilang mga larawan bago ito i-post sa kanyang account. Napansin ni Sho ang notification, at agad na tumakbo papunta sa park para humingi ng tawad sa kanilang dalawa sa ginawa ni Kesara. Binati siya ng lalaki, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang investigador mula sa Anti-Demon Bureau na gumagawa ng kaso sa pagitan ng mga gang na kinasangkutan ni Ayano. Natapos din niyang sabihin sa kanya na nagtatrabaho siya upang malaman ang tungkol sa demonyong pumaslang sa pamilya ni Sho, gaya ng hiniling ni Ayano sa kanya na imbestigahan ito. Nagalit dito si Sho na pinagsabihan si Ayano, na sinabi sa kanya na dapat sana ay kumonsulta siya at isangkat siya sa desisyong ito tungkol sa paghahanap ng pumaslang sa kanyang magulang. Habang nagpapatuloy siya sa isa sa kanyang mga imo-rants, ang investigador ay nakatanggap ng tawag mula sa departamento ng pulisya na ipinaalam sa kanila na si Tonyo, ang lalaki na ang nobya na nakita nilang umiiyak ay biglang pinaslang sa loob ng ospital. Agad na pumunta si Sho sa ospital, at nakipagkita kay Melis na nagulat na sa oras na matagpuan niya siya ay nasawi na si Tonyo at hindi na matagpuan ang pumaslang. Tinanong siya ng investigador kung ito ay maaaring gawa ng isang demonyo, ngunit tumugon si Melis sa pagsasabing ito ay malamang na hindi dahil ang sandata na ginamit upang pumaslang sa kanya ay isang simpleng kutsilyo lamang na may logo ng kaaway na gang. Iniulat din niya na ang pag-atake ay medyo mabilis, at ginawa sa sikat ng araw na naitala rin sa mga kamera. Samantala, pagsapit ng gabi, hinihintay ni Sho si Ayano sa labas ng kanyang hotel kung saan siya tinawagan nito at humingi ng paumanhin sa paggawa ng isang malaking eksena sa parke. Sinabi niya sa kanya na naniniwala siya na ang demonyo na nagtangkang pumaslang sa alkalde ay maaaring konektado sa isa sa mga gang, at sinusubukang makakuha ng higit pang impormasyon mula sa kanya ngunit pinatigil siya nito at sinabihan siyang bumalik sa kanyang bahay. Sinabi ni Sho sa kanya na magiging mas mahusay kung magtutulungan sila, ngunit sinabi ni Ayano sa kanya na umalis na. Hindi niya iniisip kung ano ang nararamdaman ng ibang tao tungkol sa kung paano niya ginagawa ang mga bagay, at kung ano ang nararamdaman ng isang tao kapag inilalagay niya ang kanyang buhay sa panganib. Pinapaalala niya sa kanya ang araw ng ilang taon na ang nakalilipas nang sila ay nagde-date sa isa't isa, hinihintay niya itong umuwi habang hinahabol ni Sho ang isang demonyo buong magdamag. Sa kanyang pagtataka, gayunpaman, si Sho ay mukhang ganap na blanko at ipinahayag na wala siyang natatandaan. Itinulak siya nito sa gilid habang tumatakbong umiiyak. Sa kabilang dulo, ang investigador ay tinawag sa isang pinangyarihan ng krimen kung saan ang mga miyembro ng gang na pumaslang kay Tonyo ay tila nag-away or kung ano. Ang investigador ay pumasok sa loob upang tingnan ito, at napansin na ang lahat ay magulo at isang grupo ng mga miyembro ng gang ay nasawi sa sahig na may dugo sa lahat ng dako. Mabilis siyang tumakbo palabas para magulat, at nagpas siyang maghintay ng ilang backup mula sa dalubhasang pangkat ng Demon Hunter. Samantala, ang kawawang Ayano ay umiiyak sa ilalim ng isang tulay, nang siya ay nilapitan ni Kesara na nagpahayag na siya ang may lahat ng mga alaala na mayroon noon kay Sho. Sinabi niya sa kanya na gumawa sila ng isang kontrata kung saan maaari niyang ipaalala ang mga alaala ni Sho kahit kailan niya gusto, at partikular niyang binubura ang mga alaala nito upang hindi siya muling umibig kay Ayano. Naiinis si Ayano sa pag-uusap nila ni Kesara pagkatapos niyang mapagtanto na wala siyang pakialam sa aktwal na nararamdaman ni Sho, at gusto lang niyang itago ito sa sarili tulad ng isang Discord mod. Bumangon si Ayano at lumayo sa kadiliman na nagsasabi sa kanya na huwag na siyang kausapin muli. Samantala, nababalisa si Sho at nagpatuloy na subukan at magkaroon ng sakit, habang iniisip ang sinabi ni Ayano.
Gayunpaman, biglang tumagos ang isang arrow sa isang basurahan sa malapit na ikinatakot ni Sho, na mabilis na kumuha ng tala sa arrow na nagpapakita ng posisyon ng punong tanggapan ng miyembro ng gang. Mabilis siyang kumuha ng bisikleta, at nagmamadaling pumunta sa lugar kung saan nakita niya ang lahat ng pulis na naghihintay sa labas. Hindi siya huminto kahit kanino, at dumiretso sa loob na may hawak na baril at nagsimulang umatake sa lahat ng dako. Sa loob ng bahay, nakita niya ang isang magandang babae na nakasuot ng pulang damit na inaatake ang mga miyembro ng gang gamit ang kanyang espada. Habang sinusubukang barilin siya ng isa pang lalaki, umiwas lang siya at hiniwa ang lalamunan nito. Nagpa siya si Sho na pumasok at simulan ang pagbaril sa kanya tulad ng pulisya, habang umiiwas lang siya at tumatakbo sa loob ng banyo ng mga lalaki. Sinundan siya ni Sho at napagtanto niyang nasa loob siya ng isang banyo na may mga salamin sa paligid niya, na magiging mahusay na mag-click ng mga larawan ngunit ginagawang mas mahirap para sa kanya na lumaban ng mahusay. Biglang nagpakita ang babae sa likuran niya, at nagsimula siyang umatake habang patuloy itong umiiwas sa napakabilis na bilis. Nagpa siya siyang sirain ang halos lahat ng salamin para mabawasan ang kalituhan, ngunit nang matapos siya, mabilis itong nakatakas sa labas nang walang nakakapansin. Lumabas si Sho sa banyo at nakitang pumasok din ang investigador para magbigay ng backup. Nakahanap sila ng isang miyembro na hindi pa nasawi, at mabilis silang pumunta sa kanya, tinanong siya kung mayroong anumang panganib ng demonyo sa gang ni Tonyo. Ang naghihingalong lalaki, gayunpaman, ay nagpahayag na ang demonyong pumaslang sa kanila ay hindi isang miyembro ng gang kundi ang kasintahan ni Tonyo. Nagulat ang lahat dahil akala pa rin nila na ito ay isang gang warfare lamang, ngunit ngayon ay tila isang personal na paghihiganti na ginawa ng kasintahan ni Tonyo. Biglang napagtanto ni Sho na tatapusin niya ang lahat ng naugnay sa insidente noong gabing iyon sa pantalan, kasama si Ayano. Napagtanto na ang buhay ni Ayano ay nasa panganib, ipinadala niya si Kesara upang protektahan siya, at naabot niya ito sa tamang oras upang iligtas ang kanyang buhay. Si Sho mismo ay sumugod sa eksena kasama ang mga opisyal ng pulisya, ngunit natagpuan lamang ang isang nasaktan na si Ayano, at isang noztok na si Kesara na tumatawag sa kanyang master. Nang maglaon, nalaman nila na ang demonyong ito ay gumagamit ng mga salamin upang maghatid sa pagitan ng isang lugar patungo sa isa pa, at iyon ang dahilan kung bakit ito napakabilis at madaling makapasok sa anumang bahay upang tapusin ang sinuman. Ipinadala ni Sho si Ayano sa isang safe house, at pumunta sa isang restaurant kasama ang isang senior detective na nagngangalang Tetsuya. Hiniling niya kay Sho na makipagtulungan sa kanya at nangakong hahanapin ang demonyong pumaslang sa kanyang pamilya, at ibunyag ang katotohanan tungkol sa mga demonyo sa pangkalahatang publiko. Binisita ni Sho si Ayano sa kanyang safe house, at ibinunyag niya na sa palagay niya ay maaaring buhay pa ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Kana, na ipinapalagay na nasawi na. Nagulat dito si Ayano dahil hindi pa niya ito sinabi sa sinuman. Tila naaakit si Ayano sa mga talunan at nagpas siyang sumama sa kanya, habang kumikilos itong mahina sa paligid niya at nag-iisip sa mga bagay-bagay. Kalaunan ng gabing iyon, ang demonyo ay nag-teleport sa shed at diretsyong inatake ang isang upuan habang hinahanap si Ayano. Kasabay nito, dumating din si Kesara at sinimulang salakayin ang demonyo, nakikibahagi sa isang sword fight na may hindi pangkaraniwang bilis. Bigla niyang napansin si Ayano na nagtatago sa likod ng isang sulok, kaya dali-dali siyang lumapit sa kanya at walang anumang babala na nag-headbutt sa kanya. Sinimulan niyang tawagin si Ayano na isang homewrecker para sa pagsama kay Sho. Sinubukan ni Ayano na magkunwaring inosente sa pagsasabing hinding-hindi siya magkakagusot sa isang talunan tulad ni Sho, ngunit alam nating lahat na ang mga babaeng ito ay gusto lamang ng mga katulad ni Sho, kaya sinabihan siya ni Kesara na isara ang kanyang bibig, kung hindi, itutulak niya ang kanyang espada sa kanyang lalamunan. Samantala, binasag ng demonyo ang lahat ng salamin sa shed, na nagpatakot kay Sho, nang bigla niyang naramdaman ang isang espada sa kanyang likod ngunit napagtanto na si Kesara ito na nagagalit sa kanya. Sinabi ni Kesara sa kanya na ibigay sa kanya ang lahat ng kanyang lakas upang matalo siya, at mabilis siyang kinis. Pagkatapos ng kiss, napahiga doon si Sho na walang alaala sa gabing ito habang sinusugod ni Kesara ang demonyo. Lumalaban ang demonyo, at karamihan sa kanyang mga pag-atake ay naharang. Sinubukan niyang atakihin muli siya, ngunit gumagalaw ang demonyo sa lupa at inaatake siya mula sa ibang direksyon. Ibibigay na ng demonyo ang pangwakas na atake ng hamarang si Sho at siniko ang demonyo, tinulak siya pabalik.
Sinubukan niyang suntukin siya, ngunit umatras siya at sinubukang tumakas sa pamamagitan ng paghakbang sa dingding, ngunit ibinato ni Sho ang kanyang anti-demon projectile sa kanya, na tumama sa kanyang tiyan, na nagpahinto sa kanya kalagitnaan. Pagkatapos ay sinusugod siya ni Kesara, inatake siya sa parehong lugar, pinaslang siya minsan at para sa lahat. Tumakas si Kesara kay Sho, at ilang araw na ang nakalipas mula nang umalis siya sa kanyang lugar. Gayunpaman, hindi siya bumalik doon at hindi rin siya nagtangkang makipag-ugnayan sa kanya. Nag-aalala tungkol sa kanyang kapakanan, gumawa si Sho ng maraming pagtatangka na makipag-ugnayan sa kanya ngunit walang natanggap na tugon. Pagkatapos nito, nagpaplano siya ng isang ambush para sa impormante na nagbibigay kay Sho ng mataas na uri ng impormasyon. Naglalakbay siya sa isang istasyon ng tren, at nakakita ng isang bench doon na mauupuan. Nang dumating ang impormante, binigyan siya ng tagubilin na kunin ang tablet mula sa basurahan. Ginawa ni Sho ang sinabi sa kanya, at ang isang video ng isang blonde na babae na nakikipaglaban sa pulisya at iba pang kumpanya ng Demon Hunter ay naglaro sa background. Sinubukan ng impormante na tumakas bago pa makapagtanong si Sho tungkol sa kanila. Gayunpaman, sa kabila ng pinakamahusay na pagsisikap ni Sho, ang impormante ay namamahala upang maiwasan ang pagkuha. Sa huling bahagi ng araw na iyon, dumadalo siya sa isang auction meeting kung saan pinag-uusapan nila ang partikular na taong ito. Ibinunyag ng ina ni Ayano sa kanyang anak na bahagi siya ng isang organisasyon sa Europe na naging dalubhasa sa pagpuksa ng mga demonyo sa pandaigdigang saklaw sa nakalipas na 1,000 taon, at siya ang nag-recruit sa kanya para sumali sa organisasyon. Ginagawa niyang tila naalala siya ni Sho, ngunit wala siyang maalalang ginawa iyon. Nang pauwi na si Sho sa kanyang apartment, nakatanggap siya ng tawag mula kay Ayano. Nang sagutan niya ang tawag, laking gulat niya nang marinig niyang sinigawan siya ni Ayano na lumayo sa kanyang apartment. Sa una ay naniniwala siyang nagbibiro siya, ngunit nang marinig niya ang alarma sa boses nito, ibinaba niya ang bag, bumunot ng baril, at inihanda ang sarili sa pagpapaputok. Binuksan ang pinto, at itinapon siya palabas ng gusali. Ang blonde na babae, na ang pangalan ay Sharon, ay sumugod sa kanya at sinubukang pigilan siya. Sinubukan niyang abutin ang kanyang baril, ngunit hinaranggan niya ang paggalaw nito gamit ang kanyang paa at pagkatapos ay sinimulang salakayin siya. Naiwasan ni Sho ang kanyang unang sipa, ngunit sinundan niya ito sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanyang tiyan bago naghatid ng isa pang malakas na sipa sa kanyang katawan, at inilunsad siya palayo sa laban. Pagkatapos ay tumalon siya sa ibabaw niya, at sumuntok sa mukha ng maraming beses habang nasa ibabaw niya ito. Biglang nagpakita si Kesara sa kanyang likuran at pinaghahampas siya ng kanyang espada, ngunit naiwasan niya ang atake at tumalon palayo sa kanya habang paparating ito. Mukhang pamilyar si Kesara kay Sharon, at mukhang natatakot siya sa kanya. Si Sho ay na-admit sa isang ospital at mula noon ay walang malay. Nasa tabi niya sina Kesara at Ayano, ngunit nakatanggap si Kesara ng isang abiso sa text at siya ay gumala, naiwan si Ayano upang bantayan si Sho. Pumunta siya sa isang abandonadong gusali at tumingin sa kanyang text, na nagsasabi sa kanya ng lokasyon. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Sharon, at sinabi niya sa kanya na siya ay nag-iisa. Ipinatawag ni Kesara ang kanyang espada at naghanda para sa isang labanan, ngunit bago niya mahanap kung nasaan si Sharon, inatake siya nito mula sa itaas. Tumakbo siya palayo at naghahanap ng takip. Umakyat siya at nasaksihan si Sharon sa isang espesyal na mecha suit na naghahanap sa kanya. Muli siyang inatake ni Sharon, tinamaan siya, ngunit kadalasan ay nahaharangan niya ang mga bala gamit ang kanyang espada. Nagmamadali siyang lumapit kay Sharon at sinubukan siyang atakihin, ngunit ang espada ni Kesara ay hinarang ni Sharon na pagkatapos ay gumamit ng malademonyong slime na parang tambalang na lumalabas mula sa suit para salakayin si Kesara. Mabilis siyang umatras at sinubukang putulin ang slime na paparating sa kanya, ngunit isa sa mga projection ang tumusok sa kanyang binti. Mabilis siyang tumakbo palayo at napansin niyang hindi pa naghihilom ang sugat niya. Ipinaliwanag ni Sharon na ang mas mahuhusay na demonyo tulad ni Kesara ay hindi masasaktan ng mga sandata na gawa ng tao, ngunit sila ay mahina laban sa mga pag-atake ng demonyo. Sinubukan niyang tumakas, ngunit hinaharangan ni Sharon ang kanyang landas gamit ang kanyang malademonyong projection. Itinaas ni Kesara ang kanyang espada upang salakayin siya, ngunit agad siyang inatake ni Sharon sa tiyan at siya ay bumagsak.
Naglakad si Sharon papunta sa kanya ngunit bago siya tapusin, inatake siya ni Sho gamit ang isang flashbang grenade at kinaladkad si Kesara sa likod ng isang haligi. Kinis siya ni Sho, at binibigyan siya ng dagdag na lakas na kailangan niya. Si Sho ay bumagsak na walang malay habang si Kesara ay nagsimulang umagos ng may kapangyarihan. Tumayo siya, at nagsimulang maghilim ang kanyang mga sugat. Hinatake siya ni Sharon, ngunit sa pagkakataong ito ay iniiwas niya ang bawat bala at sumugod siya sa kanya at sinira ang isa sa kanyang mga robot na kamay. Sinubukan ni Sharon na atakehin si Sho, ngunit nagawa niyang protektahan siya bago magpakawalan ng sunod-sunod na mga hampas sa himpapawid na nabasag ang kanyang armor suit. Natambo si Sharon, at ginamit iyon ni Kesara sa kanyang kalamangan sa pamamagitan ng pagtulak ng kanyang espada ng malalim sa kanyang mecha suit, ganap na sinira ito at nawalan ng malay. Pagkatapos ay dinala niya si Sho sa kaligtasan na nagising na, at sabay silang umuwi. Nagpa siya si Sho na pumunta at kausapin si Sharon tungkol sa nangyari, at para makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa kung bakit siya nasa lungsod, ngunit wala siyang makuhang mahalagang bagay mula sa kanya. Kaya umalis na siya sa selda na iiwan niya nang makatanggap siya ng tawag sa telepono mula kay Tetsuya. Sinagot niya ito, at tila nababalisa si Tetsuya. Sinabi niya sa kanya na makipagkita sa kanya sa parking lot sa lalong madaling panahon, bago marinig ni Sho ang paghinto ng sasakyan ni Tetsuya at ang tunog ng putok ng baril. Tumakbo siya kasama si Kesara sa pinangyarihan, at nakitang nasawi si Tetsuya sa kanyang sasakyan. Bumagsak si Sho sa sahig sa kawalan ng pag-asa dahil si Tetsuya ay isa sa ilang mga tao na handang hanapin ang salarin, na responsable sa pagpaslang sa pamilya ni Sho. Bigla nilang nakita ang isang figure na tumatakbo sa parking lot, at pareho silang tumakbo para sundan ito. Kinikilala ni Sho ang lalaki bilang ang parehong tao na nagbibigay sa kanya ng impormasyon, at ipinapalagay na siya ang pumaslang kay Tetsuya. Matapos siyang habulin ng kaunti, nahuli nila siya, at ipinakita niya ang kanyang sarili na si Mikael, ang anak ng kasalukuyang alkalde. Nagbanta si Sho na ibunyag kung bakit niya pinaslang si Tetsuya, ngunit sinabi sa kanya ni Mikael na hindi siya iyon. Dinadala niya silang dalawa sa isang lihim na pasilidad kung saan nagulat sila nang makitang maraming tao ang nagtatrabaho sa mga computer na nagpapakita ng mga feed mula sa buong lungsod. Ang lahat ng CCTV sa lugar ay kontrolado ni Mikael, at iyon ang dahilan kung bakit nasa kanya ang lahat ng impormasyon sa lahat ng oras. Kinuha nila ang footage ng pagpaslang kay Tetsuya, ngunit nabigo silang makita ang likuran ng isang nakahod na figure na umatake kay Tetsuya. Kinabukasan, pumunta si Sho sa libing ni Tetsuya, at habang pabalik, inalok siya ni Melis na sumakay, isa sa kanyang pinakamatandang kaibigan at kanyang foster parent, na nag-alaga kay Sho ng 1 taon sa kanyang bahay noong bata pa siya matapos masawi ang kanyang mga magulang. Habang kasama niya ito sa kotse, napansin ni Sho ang isang tato sa kanyang bisig at napagtanto na siya ang pumaslang. Umupo siya doon nang walang pakialam at tinanong si Melis kung bakit niya pinaslang si Tetsuya. Sinabi ni Melis kay Sho na natuklasan ni Tetsuya ang katotohanan, dahil napagtanto niya na ang tanging tao bukod sa kanya na may personal na impormasyon tungkol sa anumang aktibidad ng demonyo ay si Melis. Ang pagtuklas na ito na ginawa ni Tetsuya ay pinilit si Melis na tapusin ang buhay ng kanyang sariling kapareha. Dinala niya si Sho sa isang parke, at sinabi sa kanya ni Sho na kahit nagsasalita sila, napapalibutan siya ng mga pulis. Alam na ni Melis iyon, at nag-transform siya bilang isang demonyo. Laking gulat ng lahat, at pinagbabaril siya ng mga ito. Si Melis ay may energy shield sa paligid niya na nagpo-protekta sa kanya mula sa bawat bala at paputok na ibinabato sa kanya. Lumingon si Sho kay Kesara at tinanong siya kung may pagkakataong mahuli siya ng buhay, ngunit sinabi niya sa kanya na wala. Sinabi sa kanya ni Kesara na iwanan ang anumang uri ng damdamin dahil pinaslang niya si Tetsuya, at kung hindi siya pipigilan, tatapusin niya ang marami pang iba. Ginagamit ni Melis ang kanyang mga kadena para salakayin si Ayano, na ikinasugat niya, ngunit bago niya ito mapaslang, dumating si Sharon sakay ng isang motor na nagligtas sa kanyang buhay. Tumalon siya mula sa motorbike at ginamit ang talim ng kanyang sapatos para atakihin siya ng maraming beses, ngunit sa sandaling umatake siya, nakakapag-regenerate siya. Sinubukan niyang suntukin si Sharon, ngunit nag-ambala siya ni Ayano, na nagbigay ng pagkakataon kay Sharon na umatras. Sa wakas, natauhan si Sho at binigay ang kanyang pahintulot na tapusin si Melis, ngunit hiniling kay Kesara na iligtas ang kanyang mga alaala.
Kinis niya ito, binigay ang lahat ng kapangyarihan na kailangan niya, at sumugod siya sa kanya sa tamang oras upang putulin ang kanyang mga tanikala sa kalahati na aatake kay Sharon at Ayano. Sinipa niya siya pabalik, ngunit sinusugod siya nito muli na umiiwas sa kanyang mga pag-atake sa kadena, at sa wakas ay ganap na natanggal ang kanyang mga kadena. Sinuntok niya ito, na hinaranggan niya ng kanyang espada ngunit inilunsad sa ere. Mabilis niyang binalans ang sarili, at inatake siya sa likod mula sa itaas. Inilabas niya ang kanyang espada at itinapon siya mula sa kanyang sarili. Mabilis niyang binago ang kanyang target at sinugod si Sho na nagkarga ng kanyang baril, at pinaputukan siya ng diretso sa ulo na ikinasawi niya. Kinuha ni Kesara ang kanyang memorya, at nalaman na noong bata pa si Sho, naging matalik na kaibigan ni Melis ang kanyang mga magulang ngunit isang araw ay nagkasakit ang kanyang anak na babae. Nagsisimula siyang manatili sa lahat ng oras sa ospital bago siya makontak ng pinakamalakas na demonyong si Asmodeus. Nangako si Asmodeus na kung susundin niya ang mga utos ay maliligtas ang buhay ng kanyang anak. Sumang-ayon si Melis na gawin ang anumang naisin ni Asmodeus, at nang gabing iyon ay pumunta siya sa kuweba upang malaman na nakuha ni Asmodeus ang hugis ng ina ni Sho. Nakita niya ang ama ni Sho na naghihingalo sa sahig, samantalang si Asmodeus ay karga si Kana. Bago pa mapaslang ni Asmodeus si Sho, iniligtas siya ni Melis at sinabing wala ito sa kontrata at pumayag naman si Asmodeus. Nagsimulang maglakad palabas ng kuweba si Melis kasama ang walang malay na si Sho, at narinig niya ang isang pagsabog sa kuweba sa likod niya na sinira ito ng tuluyan. Pagkatapos noon, gumaling ang anak ni Melis, at sinimulan niyang alagaan si Sho bilang sarili niyang anak. Si Sho at ang iba ay bumalik sa base kung saan nakita nila si Sharon na nakahiga sa sopa, na mukhang nag-enjoy at kumakain ng isang bungkos ng junk food. Umupo silang lahat at nagsimulang talakayin ang misteryong nakapalibot kay Asmodeus, at kung bakit pinaslang ang tatay ni Sho. Nagpapakita si Sharon ng isang PowerPoint presentation, at ipinapakita na nagkaroon ng demonyo sa kasaysayan na patuloy na hinuhubog ang iba't ibang kababaihan na lahat ay mukhang magaganda. Ngunit bukod doon, sa tuwing siya ay magpapakita, isang grupo ng mga demonyo ang laging nasa malapit, at ang buong lugar ay nawasak. Ang demonyong ito ay nagtataglay lamang ng magagandang dalaga at laging nag-iiwan ng mantsa sa likod. At doon nila nalaman na daan-daang taon na nilang hinahabol ang nag-iisang demonyong ito. Iniisip ni Ayano na posibleng nagpakita si Asmodeus sa lungsod na ito 12 taon na ang nakakaraan, at doon nagsimulang umatake ang lahat ng mga demonyo sa lungsod. Ang kanyang ina ay tumutol sa teoryang ito, at sinasabing ang mga demonyo ay unang nagpakita sa lungsod, at pagkatapos ay nagpakita si Asmodeus na sinusubukang sundan ang mahalagang core ng lungsod kung saan ang lahat ng mga demonyo ay naaakit. Sinabi niya na ang lahat ng mga lihim ay nakatago sa minahan na nawasak 12 taon na ang nakakaraan sa gitna ng karagatan. Tumayo si Ayano at naghanda upang siyasatin ang buong minahan para sa anumang posibleng mga pahiwatig. Lumabas siya ng silid kasama sina Sho at Kesara. Tiniyak niya kay Sho na malalaman nila ang katotohanan, at mahahanap ang kanyang kapatid na si Kana anuman ang mangyari. Ngunit tila nababalisa si Sho, at nagpasalamat sa kanya bago umalis. Ito ay nagpapalungkot kay Ayano, at galit siyang tumingin kay Kesara, alam niyang siya ang dahilan kung bakit nawawala ang mga alaala ni Sho. Tumakbo siya palabas at sumakay sa isang kotse, na minamaneho niya sa bayan para sunduin ang kaibigan niyang si Lenfa. Tinanong niya si Ayano kung ano ang gusto niya dahil abala siya. Nang ipakita sa kanya ni Ayano ang ilang larawan ng karagatan, maliwanag na nalilito si Lenfa. Ngunit sinasabi ni Ayano na ito ang pangkalahatang lugar kung saan dating minahan, at tinatanong ang eksaktong lokasyon ng minahan. Ngunit sinasabi ni Lenfa na ang buong lugar ay hindi maaabot ng sinumang sibilyan. Dinala niya ito sa isang tulay, at nagsimulang magtanong kung bakit itinago ng gobyerno ang lahat ng impormasyon mula sa pangkalahatang publiko. At nang tumanggi si Lenfa na aminin ang anuman, siya ay naging seryoso at inilabas ang kanyang baril. Tinanong niya muli kung saan eksaktong matatagpuan ang minahan. Ngunit sinasabi ni Lenfa na siya mismo ay hindi alam ang eksaktong lokasyon. Biglang may napansin si Ayano sa di kalayuan at iniliko ang kanyang sasakyan sa tamang oras para makaiwas sa isang missile. Ganap na nabigla, lumingon siya kay Lenfa at nagtanong kung ipinagkanulo niya siya sa gobyerno. Ngunit siya ay mukhang parehong natatakot at nalilito, na sinasabing wala siyang alam tungkol dito.
Biglang bumangga sa kotse ang isang blonde na lalaki na may metal na braso, at sinabihan si Ayano na isuko si Lenfa ng sabay-sabay, habang ang chubby at ang afro na lalaki na nakaupo sa ibabaw ng tangke ay sumigaw kay Ayano, na sinasabi sa kanya na siya ay ganap na napapalibutan, at sila ay pinalibutan din ang kanyang ina, at ang kanilang punong tanggapan sa utos ng gobyerno. Biglang bumukas ang TV sa sasakyan, at ito ay kagagawan ng walang iba kundi si McHale, na nagtanong kay Lenfa kung okay lang siya. Nagalit siya sa kanya dahil sa pag-atake sa kanila ng mga missile, ngunit sinagot ni McHale na inagaw ni Ayano ang isang opisyal ng gobyerno na isang gawa ng tulisan kaya kinailangan nilang maging marahas. Alam ni Lenfa na medyo weird si McHale kaya sinabi niya sa kanya na kalalabas lang niya para sa isang drive kasama ang kanyang kaibigan na si Ayano at siya ay ganap na maayos. Si McHale, gayunpaman, ay hindi talaga nagbibigay ng paki at sinabihan si Ayano na sumuko. Kung hindi, ipapadala nila ang kanyang ina sa kulungan. Hindi makontrol ni Ayano ang labis na pagkirot, kaya nagsimula siyang lumabas ng kotse. Nang biglang, isang malaking chopper ang dumating sa pinangyarihan na pinondohan ng gobyerno na may malalaking baril. Nagulat ang lahat sa nakita. Nang biglang napansin ni Ayano na ito ay pinipilot ng walang iba kundi si Show mismo. Dumating ang nanay ni Ayano sa TV, at sinabihan si Ayano na dapat siyang mabilis na sumakay sa helicopter kasama si Show. Ngunit pinagtatalunan ni Ayano na wala kahit kalahati ang mga alaala ni Show paano niya pipilot ang chopper. Si Show, gayunpaman, ay tila ganap na maayos habang itinututok niya ang armas ng helicopter at sinasalakay sila, na tinatakot sila. Sinabi sa kanya ng nanay ni Ayano na kahit gaano pa karaming bagay ang nakalimutan niya, hindi niya makakalimutan kung paano lumaban dahil ito ay nakatanim sa kanyang kalamnan. Lumingon muli si Ayano kay Lenfa, at buti na lang, inilipat agad ni Lenfa ang mga coordinates sa lokasyon ng minahan diretso sa cellphone ni Ayano. Nagpasalamat siya kay Lenfa at lumipad palayo kasama si Show at ang chopper, at mabilis silang lumipat patungo sa minahan na nakalubog sa kailaliman ng karagatan. Samantala, sumakay si Kesara kasama si Sharon, at pareho silang nagsimulang maglakbay patungo sa karagatan. Gayun din, sinabi ni Kesara kay Sharon na hindi na niya melalagay si Show sa anumang panganib, at ililigtas niya mismo ang kapatid ni Show. Hiningi ni Sharon ang pen drive na mayroong lahat ng data, at ipinasa ito ni Kesara sa kanya habang ipinapakita niya kay Kesara na si Asmodeus ay tila isang bigong artist na mahilig gumawa ng mga logo sa mapa ng mundo, sa pamamagitan ng pag-atake sa mga lugar na ito kasama ang grupo ng demonyo. Pagkatapos ay ipinakita niya ang mapa ng lungsod, at ipinapakita na ang lahat ng mga pag-atake hanggang ngayon ay lumilikha ng parehong disenyo, na nangangahulugan na ang huling pag-atake ay malapit sa lubog na minahan mismo. Nalaman nila na si Asmodeus ang nagmamay-ari ng ina ni Show 16 na taon na ang nakakaraan, pagkatapos nito ay nagkaroon ng kapatid na babae ni Show si Kana. Napagtanto ni Kesara na ang ibig sabihin ay ipinanganak na ganap na tao si Show, ngunit nang ipanganak si Kana ng ina ni Show ay sinapian ito ni Asmodeus na nangangahulugan na si Kana ay kalahating demonyo mismo. Ngunit props sa tatay ni Show para sa pakikipag-ugnayan sa isang demonyo. Sinasabi ni Sharon na ang tunay na layunin ni Asmodeus ay lumikha ng isang lipunan kung saan ang mga tao at mga demonyo ay maaaring mamuhay ng magkakasama, ngunit ito ay halos imposible. Sinabi rin niya kay Kesara na malaki ang posibilidad na ang kapatid ni Show ay nakulong pa rin sa ilalim ng karagatan sa minahan, kung saan maaari siyang magamit upang magbukas ng gateway para tumawag ng malaking grupo ng demonyo sa lungsod na tatapas ng milyon-milyong tao. Sa wakas ay narating nila ang minahan at pumasok sa madilim na mga kuwebo na naglalakad patungo sa gitna. Nang sa wakas ay nakita nila ang isang batang babae na nakatali sa gitna na ganap na walang malay, hindi makapaniwala si Kesara sa kanyang mga mata na sa wakas ay nahanap na niya ang kapatid ni Show, at hinawakan siya nang bigla niyang naramdaman na may mali at tumalikod upang harangan ang isang sipa na ibinato ng walang iba kundi si Sharon, ang kanyang kasama mismo. Napaatras si Sharon na may ngiti sa labi, habang si Kesara ay nagtatanong kung ano sa tingin niya ang ginagawa niya. Sumagot si Sharon na hindi maaaring payagang mabuhay si Kana dahil palaging may takot na gagamitin siya para buksan ang portal sa Demon World. Sinabi sa kanya ni Kesara na tumigil dahil si Kana na lang ang natitirang pamilya ni Show, at hindi niya hahayaang masaktan siya ng sinuman. Samantala, nalalaman ni McHale kung sino si Asmodeus at kung paano mabubuksan ang gate sa Demon World sa minahan na iyon.
Kaagad niyang binigay ang berdeng signal para sa isang pag-atake at pinindot ang button na naghahanda sa satellite para sa isang malaking pagsabog. Biglang nagliliwanag ang likod ni Kana, nagsimulang gumalaw si Kana, at biglang may lumabas na malaking kamay mula sa kanyang likuran nang ang sinag ng enerhiya ay pinakawalan mula sa satellite, at naglunsad ito patungo sa isla sa harap mismo ni Sho at Ayano na papalapit sa lugar sa kanilang chopper. Walang magawang sumigaw si Sho sa pag-aakalang pareho na sina Kana at Kesara ay nawala ng tuluyan, ngunit kapag namuo ang alikabok ay napansin nila na ang isla ay nananatiling hindi nasira. Ganap na nalilito si Mek'el at nagsimulang magtanong kung peke ba ang ginamit nilang mga pampasabog, nang biglang may malaking kamay na bumagsak mula sa lupa at umabot sa langit, habang si Kesara sa kanyang demonyong anyo ay karga-karga si Sharon, napagtanto na kontrolado ni Asmodeus si Kana. Biglang lumabas ang maliliit na kamay mula sa higanteng kamay, at nagsimula silang habulin siya habang sinusubukan niyang kumapit kay Sharon. Biglang sinabi ni Sharon kay Kesara na pakawalan siya habang tumatalon siya pababa, at sinimulang sipain ang lahat ng anumang galami na paparating sa kanya, bumababa patungo sa core habang sinusubukan ni Kesara na lumipad patungo sa kanya ng buong bilis na pinutol ang mga galami gamit ang kanyang espada. Malungkot na tumingin si Sho kay Ayano, at sinabihan siyang hawakan ang mga kontrol para sa kanya habang nakikita niya si Sharon na sinusubukang lumaban sa mga galami, ngunit sa wakas ay nahuli siya at napahampas sa lupa. Tumingin si Kesara mula sa itaas na may nag-aalalang tingin, at hinawakan ang kanyang espada na handang makipaglaban. Biglang nagsimulang lumabas ang isang grupo ng mga human clone mula sa kamay, habang ang isang kopya ni Kesara mismo ay nakatayo sa kanyang harapan. Habang siya ay na-distract, biglang may lumabas na kamay mula sa likod niya at humawak sa katawan niya habang nagpupumilit siyang makaalis. Ang clone ay lumakad patungo sa kanya, at hinawakan ang kanyang lalamunan bago siya sinubukang sakalin. Nang ang lahat ay tila nawalan ng pag-asa, biglang may umatake sa clone mula sa likuran at ito ay walang iba kundi si Sho. Lumingon ang clone patungo kay Sho ngunit walang ilang sandali ay inatake niya ito hanggang sa maputol, pinalaya si Kesara mula sa demonyo. Tumakbo siya patungo sa isang nahulog na Kesara at niyakap siya, sinabi sa kanya na dapat niyang ikis siya para maibalik niya ang kanyang lakas, at wala siyang pakialam kung gaano karaming mga alaala ang inaalis niya sa kanya. Si Kesara, gayunpaman, ay nagsimulang umiyak na nagsasabing hindi na niya magagawa iyon dahil natatakot siyang makalimutan niya kung sino siya. Biglang may sumaksak sa kanya mula sa likod habang ang dugo ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang tiyan. Si Sho ay ganap na nabigla habang siya ay tumingin sa ibaba upang makita ang isang sibat na lumalabas sa kanyang katawan, at lumingon sa likuran upang makita ang isang portal na dahan-daang bumubukas, at ang taong humawak sa sibat na sumaksak kay Kesara ay lumalabas na kapatid ni Sho na si Kana mismo. Sinubukan ni Kesara na alisin ang sibat mula sa kanyang katawan ngunit hindi niya magawa, at biglang nagsimulang makakita ng isang mas batang Sho. Biglang nagliliwanag ang paligid at inilapit ni Ayano ang chopper niya sa kamay, at sinisigawan si Sho para makapasok sa loob. Tumingin si Sho kay Kesara at sinabihan si Ayano na hindi niya siya maiiwan. Sinabihan siya ni Kesara na iligtas ang kanyang sarili ngunit nagmatigas siya at hindi siya iniiwan. Biglang tumakbo si Sharon mula sa likod, at hinawakan siya sa bewang at kumapit sa helicopter na iniwan si Kesara. Biglang nawala ang buong kamay ng demonyo sa hangin habang si Kesara ay nananatiling nakaimpal sa hangin, habang si Kana ay galit na nakatingin sa kanya. Hinawakan muli ni Kesara ang sibat, at maraming alaala na pagmamay-ari ni Sho ang muling bumabaha sa kanyang utak. Nalaman niya na si Sho ay isang kabuuang alpha male, at nakipag-ugnayan siya kay Ayano pati na rin kay Sharon ng maraming beses. Ito ay talagang nagpapagalit sa kanya at sa wakas ay naalis niya ang sibat sa kanyang katawan, at lumingon kay Kana na bulag sa galit. Puputulan na sana niya ang kanyang cute na maliit na ulo, ngunit huminto sa huling sandali nang maalala niya na si Kana ay kapatid ni Sho. Ito ay nagbibigay kay Kana ng sapat na oras upang i-charge ang kanyang sinag at pinasabog niya si Kesara. Siya ay bumagsak sa karagatan na ganap na walang malay, habang si Sho ay nanunood na walang magawa na nakalawit sa helicopter. Nagpasya si Ayano na lumayo sa kinaroroonan ngunit biglang sumulpat si Kana sa harapan nila, at sinimulan ang kanyang magic attack sa kanila mismo. Si Ayano ay sumisigaw sa kanya na ang kanyang kapatid ay masasawi kapag siya ay umatake sa kanila, at ito ay tila huminto sa kanya saglit habang siya ay tumingin kay Sho saglit. Ngunit bago siya makagawa ng kahit ano, isang malaking laser ay ganap na bomb alot sa kanya.
Lumalabas na pinagmamasdan ni Mikael ang lahat ng ito at nagpas siyang atakihin si Kana, ngunit habang naaalis ang alikabok ay nagpapakita na lumulutang pa rin si Kana sa hangin. Nadismaya siya sa kanyang pampasabog at nagpa siya na muli siyang atakihin, sa pagkakataong ito ay tila naaapektuhan siya habang nawawala ang kanyang mga pakpak at nahuhulog siya sa karagatan sa tabi ni Kesara. Isinugod ni Ayano at ng iba pa si Kesara sa isang ospital, kung saan sinabi ni Sharon sa kanila na ang mga doktor ay hindi makahanap ng tibok ng puso or brainwave sa kanya, at maging ang mga sugat na madaling gumaling sa isang demonyong tulad niya ay bukas pa rin. Tinanong ni Ayano kung madyay gising pa ba siya, at sinabi ni Sharon na wala silang masasabing anuman dahil hindi siya tao. Pagkatapos ay nagtanong si Ayano tungkol kay Kana at kung siya ay naka-recover muli, ngunit sumagot si Sharon na ayon sa data ng satellite ay bumagsak siya sa karagatan sa isang solidong 200 meters at nakahiga sa ocean bed nang hindi gumagalaw. Tinanong ni Ayano kung siya ay nasawi na, ngunit nagdududa si Sharon na sinasabi nito na si Kana ay nabubuhay sa loob ng 12 taon na may sibat sa kanyang dibdib. Ang laser beam na ito ay malamang na huminto sa kanya sa kaunting oras, at hindi magtatagal kapag siya ay muling bumangon. Pagkatapos ay tinanong ni Ayano kung may posibilidad na mabuhay siyang muli bilang isang tao, ngunit sumagot si Sharon na ito ay lubos na nakasalalay sa kanya at kung sino man ang maaaring maglabas ng natitirang sangkatauhan mula sa kanya. Pagkatapos ay binalaan siya ni Sharon na ang simbahan kung saan siya nagmula ay itinuring si Kana bilang isang S-rank na demonyo, at ngayon ay magpapadala sila ng higit pang mga ahente tulad niya upang tapusin si Kana. Tila nag-aalala si Ayano, ngunit sinabi sa kanya ni Sharon na naniniwala siyang mawawasak ang lungsod bago pa maabot ng sino man sa mga ahente ang lugar na ito. Sa kabilang banda, si Mikael ay abala sa paghawak ng depensa ng lungsod na nagpaplano kung paano lipulin ang demonyong ito, habang ang kanyang kapatid na si Lenfo ay nagsasabi sa kanya na si Kana ay kalahating tao pa rin at may posibilidad na siya ay mailigtas. Sumagot si Mikael na ang mga panganib na subukan at iligtas siya ay sobra-sobra, at kung mabaygo ang mga ito ay sisirain niya ang buong lungsod, kaya ang pinakamahusay na paraan upang harapin ito ay ang ganap na puksay ng S-rank na demonyo mula sa pag-iral. Nagtatanong si Lenfo kung alam ng mga tao sa lungsod ang tungkol sa malaking banta na ito na nagbabanta sa kanila, ngunit sumagot si Mikael na wala silang ideya dahil ayaw niyang lumikha ng panik kaya kumalat ang peking balita tungkol sa isang underground na bulkan na sumabog sa karagatan. Samantala, ang ibang mga demon hunters ay abala sa pagsira sa mga mababang uri ng mga demonyo sa lungsod upang kumita ng pera. Dahil kay Kana ay maraming mas mababang ranggo na mga demonyo ang nagsimulang umusbong sa lungsod. Nagpa siya ang mga demon hunter na makakakuha sila ng sapat na pera upang makapagpahinga ng ilang sandali, ngunit ipinaalala ng isa sa kanila na mayroon pa ring isang S-rank na demonyo sa karagatan. Sinabi ng isa sa kanila na hindi niya kayang harapin ang S-rank na demonyo kaya aalis na lamang sa lungsod, ngunit ang Afro guy ay nag-claim na kung hindi nila susubukan na ipagtanggol ang lungsod na ito ang buong lugar na ito ay ganap na mapapawi. Nagpa siya silang pag-isipan ito ngunit karamihan sa kanila ay nais pa ring umalis sa lugar. Sa kabilang banda, umupo si Sho sa tabi ni Kesara, hawak ang kanyang kamay at nagdadasal sa Diyos na gumaling muli si Kesara. Napagpasyahan niya na walang bagay dito na dapat ipaglaban, at kung magising si Kesara, iiwan niya ang lungsod na ito kasama ng lahat ng tao dito at tatakas kasama si Kesara, hindi na muling lilinggan pa. Himala, nagising si Kesara at sinabi kay Sho na wala siyang pakialam sa kahit sino maliban kay Sho at nangako na lagi siyang ililigtas. Agad siyang niyakap ni Sho ng mahigpit, habang sinabi ni Kesara kay Sho na sapat na ang kanyang pakikipaglaban at sinisikap niyang Ipangako na tatakas siya sa lungsod at hindi nalalaban sa mga demonyo. Ngumiti si Sho sa kanya at sinabi sa kanya na pareho silang aalis dito, ngunit umiling si Kesara na nagsasabing hindi siya makakaalis. Sinabi sa kanya ni Sho na maaari niyang alisin ang lahat ng alaala sa kanya kung ito ay babalik sa kanyang lakas at gagaling muli. Tinitingnan siya ni Kesara at tinanong kung okay lang ba siya, at sinagot ni Sho na okay lang siya. Agad siyang niyakap ni Kesara para sa isang kiss, ngunit sa halip na kalimutan ang mga alaala, na ibabalik ang lahat ng mga alaala ni Sho sa kanyang pagkagulat. Sinusubukan niyang pigilan siya, ngunit hinawakan siya nito at patuloy na kinikis. Naalala ni Sho ang panahon bago niya nakilala si Kesara, nang magkatrabaho sila ni Ayano at karelasyon nito. Isang umaga, nakipagkita siya kay Ayano sa isang restaurant at nakipaghiwalay sa kanya, na sinasabing hindi ito gumagana sa pagitan nila.
Tinanong ni Ayano kung ito ba ang nararamdaman niya dahil wala siyang silbi sa kusina at hindi nakakagawa ng masarap na pagkain, at kahit na sinabi niya sa kanya na hindi ganoon iyon, umiiyak pa rin siya. Sinabi sa kanya ni Sho na kapag magkasama sila ay sapat lamang ang lakas upang talunin ang mga dirang na demonyo at wala nang iba pa, kaya kailangan niyang maglakbay upang mahanap ang kanyang sarili. Habang nasa kanyang paglalakbay, nakipag-ugnayan siya kay Sharon, na nandoon din para hanapin at sirain ang isang napakalakas na demonyo na buhay pa ngunit nagyelo sa loob ng isang kuweba. Pareho silang nasa lalamunan ng isa't isa, handang tapusin ang isa para maabot ang demonyo, ngunit si Sho ay nagtapos sa isang kasunduan, na sinasabing hindi niya gusto ang anumang bagay na gawin sa demonyo ngunit nais ang pera na nakatago sa kuweba. Nagsama-sama sila at nakipagsapalaran sa loob ng kuwebo kung saan natagpuan nila ang katawan ni Kesara na may espadang nakatusok sa kanyang katawan, at kinuha niya si Kesara mula sa kanya. Pabalik sa kanyang apartment, lumikha siya ng isang magic na simbolo sa sahig at inihiga si Kesara bago buksan ang libro, at tinitingnan ang lahat ng iba't ibang paraan upang bumuo ng isang bond sa pagitan ng isang demonyo at isang tao. Sa wakas ay nagpasya siyang gamitin ang mga alaala bilang kabayaran para sa kanyang ganap na pagsunod sa kanya, at nabuo ang kontrata sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang kamay sa kanyang ulo. Ang kontrata ay nagtatapos na gumagana, ngunit ito ay nagbibigay sa kanya ng isang kaila-hilakbot na sakit ng ulo, na nagpagulong-gulong sa kanya sa lupa. Pero napatayo siya nang marinig niyang tinatawag siya ni Kesara. Pagkatapos ay ibinalik niya si Kesara sa lungsod, upang magamit niya ito upang tapusin ang lahat ng iba pang mga demonyo sa loob ng lungsod. Pagkatapos noon, iba na ang buong laro. Gagamitin pa rin ni Ayano ang kanyang mga walang silbing baril para subukan at talunin ang halimaw, habang si Sho ay gagawa lang ng magic circle at gagawa ng isa pang isang oras na kontrata kay Kesara sa pagbabayad ng 3 araw na halaga ng mga alaala. Pagkatapos noon, dati siyang nawalan ng malay habang si Kesara ay tatawagan at sisirain ang demonyo sa isang literal na pag-atake. Nasaksihan ito ng ahensya, at sa wakas, kinabukasan, nakuha ni Sho ang kanyang solong lisensya para magtrabaho bilang demon hunter sa lungsod. Sinabi ni Ayano sa kanya na maaari lamang siyang magtrabaho kasama niya sa ahensya, ngunit hindi niya insensitive na sinasabi na ang mga tao ay may kanilang mga limitasyon, habang ang mga demonyo ay mas mahusay sa lahat ng bagay. Masakit ito kay Ayano, at dahil nagseselos pa rin siya, tinanong niya kung nakatira ba siya kay Kesara sa iisang bahay. Inamin ni Sho na siya nga, at sinabi sa kanya ni Ayano na wala nang matitira sa kanya kung patuloy siyang makikipagkontrata sa isang demonyo. Si Sho ay diretsyong ngumiti at sinabing naisip na niya iyon, at may walang kabuluhang paraan para makaalis sa kontrata. Sa bahay, gumawa siya ng isang malaking libro mula sa kanyang sarili at ibinigay ito kay Kesara, na sinasabing gusto niyang gawing simple ang ritual bilang paggawa ng magic circle at pagkatapos ay ang paggawa ng mga oras-oras na kontrata ay lubhang nakakainis. Sa ganitong paraan mapapatali sila sa kontrata hanggang sa ito ay makanseler. Tulad ng isang alpha male, sinabi niya sa kanya na ito ang mga tuntunin at kondisyon. Mababasa niya ito kung gusto niya, ngunit lahat ng ito ay mga pangunahing bagay at walang interesante. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ang ritual ay magsisimula sa 6 na oras at aalis. Nagtatapos si Kesara bilang isang nerd na palaging nagbabasa ng lahat, at nagbabasa ng lahat ng iba't ibang mga termino kapag napansin niya na ang isa sa mga termino ay tila nawawala. Binuklat niya ang mga pahina at sa wakas ay may nakita siyang nakasulat sa microscopic na sulat kamay sa pinakahuling pahina. Ginagamit niya ang kanyang demonyong kapangyarihan para i-zoom ito, at nalaman niyang isinulat niya na maaari niyang kanselahin ang kontrata anumang oras na gusto niya at hindi na kailangang magtanong kay Kesara. Kalaunan sa gabing iyon, naghanda na sila para isagawa ang ritual, at pumasok si Kesara sa loob ng magic circle. Muli niyang sinabi sa kanya na pagkatapos makumplito ang ritual, magsasama sila hanggang sa makansela ang kontrata, at sinabi kay Kesara na maaari niyang simulan ang kontrata kung papayag siya. Sinabi niya sa kanya na handa na siya habang nakayuko ito habang naghihintay na hawakan niya ang kanyang ulo. Ngunit sa halip na gawin iyon, nauwi siya sa pagyuko at kinis siya sa labi. Nalilito si Sho, ngunit sinabi sa kanya ni Kesara na tapos na ang kontrata. Sinabi niya sa kanya na upang matapos ang kontrata, kailangan niyang ilagay ang kanyang kamay sa kanyang ulo, ngunit sinabi sa kanya ni Kesara na walang ganoon sa kontrata ng may ngiti.
Agad na tumakbo si Sho para kunin ang kontrata, at sinimulang baklatin ang mga pahina para lang malaman na na-edit niya ang kanyang mga termino at isinulat na magsisimula ang kontrata sa isang kiss, at sa tuwing magkikis sila, may lalabas ni Kesara ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Nag-aalala ito kay Sho na baka ginulo niya rin ang mga tuntunin sa pagkanseler. Tama pala ang pag-aalala niya nang lumingon siya para makita si Kesara sa likod niya. Lumalabas na ginulo ni Kesara ang mga tuntunin, at nagsulat ng bagong termino na nagsasabing kakanselahin lamang ang kontrata kapag gusto niyang kanselahin ito. Sa wakas, bumalik si Sho sa realidad at agad na kinuha si Kesara na nagtatanong kung ano ang ginawa niya. Ngunit lumalabas na kinansela na niya ang kontrata, at nawala ang lahat ng kanyang alaala habang tinanong niya si Sho kung sino siya. Sa kabilang panig, sa wakas ay nagising si Kana mula sa kanyang power nap at lumipad sa itaas ng karagatan bago maglunsad ng malakas na sinag sa malayo. Ang sinag na ito ay napunta sa isang paliparan, na sinisira ang maraming mga eroplano habang si Mek'el ay muling sinusubukang itago ang katotohanan mula sa pangkalahatang publiko, na ang lahat ng ito ay ginawa ng isang demonyo. Sa wakas ay natalo, ipinag-utos niya na palayain ang ina ni Ayano mula sa selda ng bilangguan dahil siya lamang ang maaaring gumabay sa kanyang mga tropa upang ipagtanggol ang lungsod. Bumalik sa ospital, sinubukan ni Sho na paalalahanan si Kesara kung sino siya, ngunit hindi niya matandaan ang kanyang sariling pangalan. Sa wakas ay napagtanto ni Sho na hindi lamang ibinalik nito ang kanyang mga alaala sa kanya, ngunit ibinigay din niya sa kanya ang kanyang sariling mga personal na alaala. Niyakap niya ito ng mahigpit at sinabing maghintay dito sa ospital, at magtago dahil sa pagkakataong ito ay siya na ang magliligtas sa kanya. Pagkatapos ay kinis niya siya sa noo, hinawakan ang kanyang espada, at lumabas ng silid upang harapin ang kanyang kapatid sa labanan. Samantala, naghahanda si Ayano at naghihintay sa harap ng karagatan, handang makipaglaban kay Kana, nang sumunod si Sharon sa kanya sakay ng kanyang motor. Natuwa si Ayano sa isang segundo sa pag-aakalang mayroon siyang backup, ngunit sumagot si Sharon na narito siya upang magpaalam sa kanyang pag-alis sa kahabag-habag na lungsod na ito. Sa kabilang panig, nag-order si Sho ng isang bagay mula sa Shopee, at salamat sa rider, ang paghahatid ay medyo mabilis. Sumakay siya sa truck at nagsimulang ayusin ang lahat ng kanyang mga bagong laruan, habang si Kana ay nagpakita malapit sa lungsod, at inutusan siya ng nanay ni Ayano na umatake sa kanya. Sabay-sabay na direktang inatake si Kana sa tabi ng isang ataking helicopter, na naglalagay ng lead sa kanya na nagdudulot ng malaking ulap ng usok, habang ang lahat sa likod ng headquarters ay matiyagang nanonood upang makita kung ano ang mangyayari. Gayunpaman, sa kanilang pagtataka, sa sandaling mawala ang usok, si Kana ay nagpapakita na ganap na hindi nasaktan sa pamamagitan ng paggawa ng isang bola ng enerhiya sa paligid niya na nagpoprotekta sa kanya mula sa anumang uri ng pinsala. Sinabihan sila ng militar na ipagpatuloy ang kanilang mga pag-atake, dahil kailangan nilang tiyakin na ang demonyong ito ay hindi makakapasok kahit isang pulgada sa loob ng lungsod. Ang hukbo ay nagsimulang umatake kay Kana muli, ngunit ito ay walang epekto sa kanya habang siya ay nananatili doon na ganap na kalmado, sinisip-sip ang bawat isang atake ng walang anumang issue. Nagpasya si Ayano na pumasok at inilabas ang malalaking baril bago tumutok, at nagpaputok ng malaking rocket launcher diretso kay Kana. Ito ay tila sa wakas ay gumawa ng lansihin bilang kapag ang usok ay naalis, ang kalasag sa paligid ni Kana ay nawala, at siya ay nainis tungkol dito. Agad niyang tiningnan si Ayano at sinimulang palakasin ang kanyang pag-atake, habang si Ayano ay tumatakbong palayo na parang batang babae at nagtatago sa likod ng isang tangke, halos hindi nakaiwas sa serye ng mga malalakas na pag-atake na ibinato ni Kana sa kanya. Ang hukbo ay muling nagsimulang magpaputok kay Kana, at patuloy siyang lumilipad sa kanila, hinahabol si Ayano habang sinusubukan niyang tumakas. Sa wakas, tumalikod siya at sinimulan siyang paputukan, ngunit hindi ito nakakaapekto sa kanya ni Katie Ting. Sa kasamaang palad, nabara ang baril ni Ayano na nagpuwersa sa kanya na harapin si Kana, na nagsimulang magkarga ng kanyang malakas na beam point blank at masisira sana siya, ngunit buti na lang at dumating si Sho para sagipin at kinuha siya habang ang lahat sa lugar ay nasis iron ng laser beam. Sa wakas ay bumaba sila sa tuktok ng isang gusali, habang sinabi ni Sho kay Ayano na nabawi niya ang lahat ng kanyang alaala at wala nang naaalala si Kesara. Tinanong ni Ayano kung ano ang kanilang gagawin ngayon, at sinabi lang ni Sho sa kanya na kailangan nilang lumaban ng buong lakas at umaasa na makakalusot sila kay Kana upang maibalik niya ang kanyang sarili.
Tinanong ni Ayano kung paano nila gagawin iyon nang wala si Kesara dahil hindi nila maaaring hayaang makatapak si Kana sa lungsod kung hindi ay masasawi ang mga inosenteng tao. Sinabi sa kanya ni Sho na aakitan nila siya sa abandonadong planta ng kuryente, natitiyakin na walang mga tao na masawi. Tinanong ni Ayano kung paano nila siya dadalhin dito, ngunit sinabi ni Sho sa kanya na hindi na nila siya kailangang dalhin dito dahil si Kana ang pupunta dito. Naguguluhan si Ayano kung bakit niya gagawin iyon kapag lumabas si Sharon nang wala sa oras, at sinabing pupunta siya dito dahil kinasusuklaman niya si Ayano at kahit sinong babae na nakipag-ugnayan kay Sho. Ayon sa kanya, si Sho at Kana ay konektado sa isang espiritual na antas at habang si Sho ay nakikipag-ugnayan sa ibang mga babae, si Kana ay napilitang manood kahit na siya ay nakulong sa ilalim ng sahig ng karagatan. Sa pagtatapos ng araw, siya ay isang maliit na batang babae na nagseselos sa mga babae sa buhay ng kanyang kapatid, ngunit ang tanging problema ay ang maliit na batang babae na ito ay may kapangyarihan na sirain ang Earth kung gusto niya. Biglang pumasok si Kana sa isang gusali na sinusubukang hanapin si Ayano, ngunit binati siya ng isang missile sa kanyang mukha salamat sa militar na dumating ng maaga. Talagang ikinagalit nito si Kana at nagpasya siyang magpakawalan ng isang grupo ng mga demonyo sa mga kaaway, na pinipilit silang labanan ang kanyang mga alipors habang naghahanap siya ng paraan upang maabot sina Ayano at Sharon. Nakakagulat, si Sho ay nagpapakita sa kanyang harapan sa kanyang sariling hoverboard na ikinagulat ni Kana. Itinaas niya ang kanyang braso upang subukang palayasin si Sho, ngunit hindi niya magawa habang sinisimulan ni Sho ang pag-uusap tungkol sa kung paano niya gustong makasama siya dahil siya na lang ang natitirang pamilya nito. Iniisip niya ang tungkol sa mga taong nawala sa kanya, at nagpa siya na hindi na niya hahayaang masawi ang sinuman na talagang nagsimulang manggulo kay Kana, habang ang kanyang kalooban ng tao ay nagsimulang makipaglaban para sa kontrol. Alam ni Sho na hindi ito magiging sapat kaya pinitik niya ang kanyang daliri, at humingi ng tawad kay Kana sa kanyang gagawin. Biglang, isang bungkus ng mga galamay ang humawak kay Kana na nagpapaalala sa akin ng isang anime na napanood ko kamakailan. Samantala, sinimulan ni Ayano ang pag-atake ng mga rocket launcher sa kanyang likuran, habang inilalabas ni Sho ang kanyang espada at nagmamadaling salakayin siya. Sa kasamaang palad, nagawang palayain ni Kana ang sarili at lumipad sa himpapawid bago ipatawag ang kanyang magic spear. Sinundan siya ni Sho sa langit at nakipagsagupaan sa kanya, nagpapalitan ng atake ng pabalik-balik habang sinusubukang hindi mahulog sa kanyang lumilipad na hoverboard. Napagtanto niya na hindi siya makakasabay, at nagsimulang lumipad habang hinahabol siya ni Kana at sinimulang itutok ang magic blast sa kanya, ngunit sa huling sandali ay ginamit ni Sharon ang pag-atake ng galami niya para durugan siya sa pader, habang ginagamit ni Ayano ang kanyang rocket launcher para pasabogan siya. Kahit na pagkatapos nito, pinaulanan sila ni Kana ng kanyang magic blast ngunit si Sho ay nagpapakita sa huling sandali na humaharang, at nagpapalihis sa pag-atake gamit ang kanyang espada. Agad siyang nagsimulang lumipad palayo at pagkatapos na makaiwas sa karamihan ng mga pag-atake ay dumiretso siya sa kanya. Muli silang nakipag-away ngunit sa pagkakataong ito ay natalo siya ni Kana at itinulak siya palayo. Bago niya ito tapusin, inatake siya ni Ayano at Sharon mula sa likuran. Medyo nakakagambala ito sa kanya at sinubukan ni Sho na gamitin ang pagkakataong ito para tapusin ang laban, ngunit hindi niya nagawang atakihin ang sarili niyang kapatid habang sinisipa siya nito sa lupa. Sinusugod na naman siya ni Kana ngunit si Sho ay pinoprotektahan ni Sharon sa huling sandali. Sinubukan ni Kana na humabol ngunit muli siyang tinamaan ng isang atake na pinaputok ni Ayano. Ginagamit ni Sho ang sandaling ito ng distraction sa kanyang kalamangan, at sinubukang umatake muli ngunit pinalihis nito ang pag-atake nito at nataman siya, itinapon siya sa isang puno. Pagkatapos ay sinusugod niya si Ayano ngunit bago niya ito matamaan, nagpakita si Kesara na hinaharangan ang kanyang sibat at tinutulak siya pabalik. Nagulat ang lahat habang nasasaksihan nila ang dalawang demonyo na nakikipaglaban sa isang malupit na labanan ng pag-atake at pagharang, bago ipinutok ni Kana ang kanyang energy beam kay Kesara, na pinasabog siya palayo. Binuhat siya ni Sho at sinabihan siyang atakihin ang puso ni Kana dahil hindi ito makakakilos at selyohan siya. Sumugod si Kesara kay Kana, iniiwasan ang lahat ng pag-atake habang si Sho ay nagbibigay ng cover fire. Inaatake siya ni Kesara ngunit umiwas siya, at lumipad sa ere para lang sinipa ni Sharon at inatake ng lahat ng tropa ng army. Bumagsak siya sa lupa at sa galit ay nagpakawala siya ng tatlong demonyo mula sa loob ng kanyang katawan na nagtungo sa lungsod.
Hinahabol nina Sharon at Ayano ang mga demonyo, habang si Kesara at Sho ay naiwan upang harapin si Kana. Nagtapos si Sho sa pagkiss sa kanya na naglalabas ng kanyang nakatagong kapangyarihan, habang nagmamadali siya patungo kay Kana at nakikisali sa isang epic na aerial battle. Sinabi ni Sho kay Kesara na ay lapit si Kana sa kanya at sa sandaling nasa shooting range si Kana, inatake siya ni Sho gamit ang kanyang anti-demonic weapon na nagresulta sa kanyang pagkahulog. Pagkatapos ay sumugod si Kesara patungo sa kanya at tinutusok siya ng kanyang espada na nagtatapos sa labanan. Si Kana ay dinala sa kustodiya, at siya ay sinliyuhan sa pinakamababang silid ng lungsod habang si Sharon ay bumalik sa kanyang lugar. Si Sho ay bumalik sa kanyang apartment kasama si Kesara at nagulat na makita si Kana doon sa kanyang anyo ng tao, na kumakain ng pagkain na ikinalulugod ni Sho dahil ang kanyang huling hiling na makita ang kanyang kapatid na babae ay natupad.